Nagbabalik ang schoolmates at nandito pa rin tayo sa Mariano Ponce National High School. Oy, wow! Gusto ko yung very on cue ang kanilang pagpalakpak, no? So, syempre, no, guys, I'm sure ready na kayo. Paalala lamang po na ito ay isang debate. Ideya lamang ang ating pagpapalitan, no, at pinag-uusapan. At para naman sa fairness ng ating debate, narito ang ating rules and mechanics. Panoorin po natin ito. May dalawang teams na maglalaban, ang Team Pro at Team Con, na may tig-tatlong miyembro. Ang team leaders ang unang sasalang sa ating debate. Para sa bawat tanong, may 3 rounds or lives ang bawat isa na may 30 seconds per speaker per round. Kapag sobrang intense at walang gustong magpatalo, we activate the bonus round. 1 minute and 30 seconds yan na free flow discussion. Meaning, bahala na magsagutan ang magkabilang panig. Pero kung halimbawa, hindi na makarebat ang naunang debater, pwede siyang mag-buzz para palitan ng ibang team member. Ito ang twist. Bilang mga host, may kapangyarihan kaming mag-buzz sa gitna ng laban. Kung medyo off, boring, o hindi kami satisfied sa sagot ng sinumang debater, we can buzz you out at papalitan ng ibang team member. Kaya make sure na hindi lang matalino ang sagot nyo. Dapat klaro, direkta, at convincing. Bring your best arguments. Ayan! Napakinggan na nga natin ang ating debate mechanics. Kaya naman, debaters, are you ready? Para sa ating unang tanong, dapat bang ipagbawal ang political dynasty sa Pilipinas? Simulan muna natin, Russell. Hello? Kami ay naniniwala na demokrasya hindi lang para sa isang apelido. Matagal nang nabilanggo ang Pilipinas sa political monopolies. Ayon sa Article 26, Section 2 of 1987 Constitution na pinagbabawal ang political dynasty sa Pilipinas. Pero ang mga kongreso at kongresista ay patuloy pa rin nagbibingi-bingihan at nagbubulag-bulagan ng mahigit 3 dekada na. Right. Maraming salamat, Russell. What do you have to say to that, Andre? At first glance, mukha naman talagang solusyon ang anti-political dynasty bill. But then again, hindi naman cause ng concentrated power ang apelido o kung sino man ang kadugo natin. Power comes from money, influence, and maling sistema. So, itong political dynasty bill natin na to, hindi niya sinusolusyonan yung endless dilemma sa Philippine politics, but binibigyan pa niya ng pagkakataon yung mga involved para mag-adjust, para mag-adapt sa kung ano yung bagong inano ng sistema para magtuloy-tuloy. Right. Maraming salamat, guys. And that's your opening statement. Punta naman tayo sa pangalawang tanong. Sapat ba ang definition ng political dynasty sa bagong anti-dynasty bill na pinopropose or isinusulong ngayon? O madali pa rin ba itong mapapaikot ng mga political families? Russell? Para sa akin, sapat ang definition nito na bawal ang political dynasty pero dahil sa bill pa lang ito, pinapasa pa ito at nagkakaroon pa ng endless na revisions tsaka ng mga screenings bago ito mapasa. At para sa akin, naniniwala ako na sapat yon para mas mapaayos at mas ma-integrate natin yung anti-political dynasty bill. Well, I like to disagree because yung bagong anti-political dynasty bill is full of loopholes. Hanggang first and second degree lang ang sakop nito. So kahit yung mga pinsan mo o yung mga extended families pwedeng tumakbo. And sinasabi rin dito na ang sakop lang nito ay the same position, same area, and same time. So pwede kang tumakbo sa ibang posisyon with the same area and same time. So nagkakaroon pa rin ng political dynasties. Hindi niya natutuldukan. Ngunit kung hindi natin ipapasa ang bill, ang Kongreso ay patuloy pa rin mamumulitik o patuloy pa rin mamonopolize ang ano. Kaya hindi napapasa ang bill dahil sa mga kongresistang takot na ma-end yung kanilang dynasty. Dahil takot sila na may pasa ng bill para makontra sila, kaya hindi ito napapasa. Hindi ito pinapasa dahil halos karamihan sa mga politiko natin ay nanggaling sa mga political dynasties. Kaya hindi niya napapasa
napakarami ng anti-political dynasties na nakatiwangwang sa Kongreso since 2004. And hindi siya pinapasa dahil hindi naman ito ang root cause ng dilema sa politika. Hindi ito ang root cause ng corruption, hindi ito ang root cause kung bakit maraming politiko ang hindi nakakapagsilbi ng tama. How can you say na nakakatulong or nakakatulong nga ba ang political dynasty sa dalawang aspeto? Continuity ng mga programa na kanilang pinapanukala o paano natin mabibigyang justification kung talaga ba siyang nagdudulot ng monopolyo sa kapangyarihan? Give me concrete examples. Andre. Isa sa mga example nito is yung nangyayari dito sa amin. Tuloy-tuloy yung nangyayaring sistema. And hindi naman subjective kasi ang nangyayari. Depende na yun kung magkakaroon tayo ng monopolyo and kung related ba yung mga tumatakbo. Kasi iba-iba naman ang nagiging projects, iba-iba ang nagiging programa ng iba't ibang politiko. So hindi natin masasabi na pag may pag may dynasty, Bagamat sinabi mo nga sa sitwasyon natin ngayon sa lokal, bagamat lagi merong mga programa at mga advocacies na ipapatuloy, ngunit hindi naman natatapos ang korupsyon doon na sinishade lang ng mga magagandang programa ng mga na sasangkot sa political dynasty para makapangurakot sila. Kahit gaano kaganda yung programa nila, meron pa rin sa loob na underground na nagkakaroon ng ng corruption. Hindi ibig sabihin ng may dynasty, may korupsyon. And masasabi natin na subjective ang ginagawa ng iba't ibang politiko. Hindi natin masasabi na itutuloy-tuloy nila yung gagawin nilang proyekto kahit pa man magkamag-anak sila o kahit pa man related sila. So, hindi nasusolusyonan ng anti-political dynasty bill yung problema ng bansa when it comes sa politics. Pero survey shows na lahat ng mga regions natin na nakakasangkot sa political dynasty, sila yung mga poorest regions natin. Indicating na inaano nila yung power nila within their family para mas makapangurakot o para mas makapanggahid ng mga Pilipino. Well, I like to disagree because according to the Transparency International's Corruption Perception Index, nangyayari ang corruption even in presidential or Senate parliamentary and kahit sa lower governments, hindi natin masasabi na pag may dinastiya, may nangyayaring corruption. Kasi corruption is subjective and choice yan. Hindi yan basta kung kamag-anak siya, corrupt siya, dapat corrupt din ako. Dapat ba ganun? Pero nanggagaling ang korupsyon sa dinastiya. Kasi sabihin na natin na meron silang good cause. Pero halos lahat ng nakikita nating political dynasties ngayon ay meron silang intent na manggahid o intent sa corruption. No. Although there are some cases, but hindi ganun lagi ang case. Dahil iba't iba ang kagustuhan ng mga tao and hindi naiimpluwensyahan ng kamag-anak mo o politika mo, lalo na kung totoo yung puso mo na gusto mo mag-service. Alright, sige. Palit muna tayo ng ating mga debaters. Maraming salamat sa ating first speaker. Paano naapektuhan ng political dynasty ang pagpasok ng mga bagong leader, lalong-lalo na ng mga kabataan? Toby. Yes, syempre po, sa dynasty, yung ibang mga gustong lumaban, hindi nibibigyan ng chance. Yung mga malalakas ang powerful na family ang nabibigyan ng chance. And syempre nga, di ba, may mga taong gusto nila mag-service sa ating bayan. Eh yung mga ibang mga tao, pinipili pa rin yung mga most powerful. Eh yung most powerful na dynasty na yan is, dyan yung nag-root cause, nag-root cause yung mga corruption, kickbacks, overpriced projects, ghost employees and vote buying. Yeah. Okay, maraming salamat, Toby. Francine. So let me ask a quick question muna. Was it really the political dynasty's fault or the institution's fault? Kasi first of all, hindi kasalanan ng mga magkakamag-anak na yan kung lumalaban sila. It is the institution's fault. Kasi kung binigyan nila ng chance or binigyan nila ng funds, yung mga gustong lumaban, then therefore makakalaban sila, di ba? So, hindi siya totally fault ng mga lumalaban na political dynasty. Yes, lumalaban sila kasi may pera sila. Pero, kung i-consider natin yung mga lalaban na walang pera, di sana binibigyan sila ng institution ng kakayahan para ilaban or para lumaban. What can you say na hindi nila fault? 80% gobernador, 76% sa kongresista, 53% sa mayor, 40% naman sa vice mayors,
come from the fat dynasties. Why can you say na hindi nila kasalanan? It's their dynasty na nagkakaroon tayo ng fat dynasties sa kanilang mga pamilya. And also, dahil sa mga dynasty na yon, yung mga root problem natin, doon casually nagkakaroon ng mga... Kaya ako nasasabi na hindi nila kasalanan kasi yung COMELEC yung may handle ng election, di ba? So dapat na-check ng COMELEC yung kung magkakamag-anak sila. Kung magkakamag-anak sila at gusto talaga nila ipatupad yung anti-political dynasty, then therefore, dapat yung COMELEC is merong power para tanggalin yung mga yon. And also po, kung pwede na mga powerful na dynasty na yun, kausapin yung mga COMELEC kasi kadalasan yung mga dynasty na yan, kinakausap yung COMELEC, may power sila para kausapin yung nag-dictate ng election. Pwede nilang mag-cheat dyan sa elections. It could be vote buying. Nagkakaroon ng vote buying dyan. Lalo na kung sa mga... Alright? Francine? Bigyan mo ako ng concrete proof. Kasi with your assumption, or yan sa sinasabi mo na yan, mahina yan kung titingnan natin that not all people or not all politicians are corrupt. Hindi lahat sila bumibili ng boto. So, give me a concrete evidence, a concrete example nun. We're focusing nga dun sa mga dynasty, which is, yung mga dynasty na yun, ginagamit nila yung power nila para mag-exploit, para mag-vote buying dun. Ayun, dun tayo nakafocus, hindi tayo sa ibang mga officials, doon tayo sa family, nag-vote buying, and also sa COMELEC. Chinecheck nila sa under the table kung chinecheck nila kung nanalo yung nag-vote buying. Okay. So sinasabi mo, ni ba yung COMELEC yung nag-check under the table? Kung sila nga, bakit parang ang dating kasi ng statement mo, hina-highlight mo pa rin na lahat or majority of the political dynasty family is nagbo-vote buying. Since we have no concrete proof, kahit alam natin at talamak ang vote buying, hindi natin masasabi na ganun yan. Saka according sa LGU 1991, yung mga tao is may karapatan na bumoto. They have the sovereign right sa bumoto. So kung sinasabi mo sa vote buying without concrete proof, parang dinidisregard mo yung karapatan ng tao na bumoto sila para sa sarili nila. We are a democratic country, hindi tayo dictatorial. Yung kagustuhan ng tao, yung sinusunod ng gobyerno. We are the ones na may kapangyarihan dito, hindi yung gobyerno. May nagsasabi na ang anti-dynasty law ay pwedeng ma-violate, ito, jumping off from what you said, ma-violate ang right to vote or yung karapatan ng isang tao na tumakbo para sa opisina. Ano ba ang mas importante? Fairness or kalayaan ng taong pumili? Again, ano ang mas importante? Is it fairness para sa pagboto o pag-run for office or is it yung kalayaan ng mga taong pumili kung sino ang boboto nila regardless kung nasa parehong pamilya yan or hindi? Toby. Yes, let's go dun sa kalayaan pumili ng bumoto. At sa mga tao kasi we need to pick na karapat-dapat dun sa position na ngayon na kaya nilang mag-servisyo sa ating bayan. Hindi yung iisang pamilya lang yung tumatakbo sa position na to. Kailangan kung sino yung karapat-dapat talaga, hindi yung example sa mga outside na politician. Pwede yun, and of course na kung may goods silang bibigay sa ating bayan. How can you say na walang ginawang tama yung mga may political dynasty? Ay, di ba nga may mga proofs tayo, may mga reasons tayo na kung bakit ang political dynasty ang nagkakaroon ng mga problems sa ating bayan. Pero ano ba nga, according sa sinabi ni Kuya Andre, mas marami pa yung mga non-political dynasty na tao, yung politician yung gumagawa ng mas maraming against the law or let's say corruption. Mas marami pa yung mga non-political dynasty kaysa dun sa mga may political dynasty. Sinasabi ko naman kanina, di ba? Meron tayong, according sa studies, marami ang fat dynasties kesa dyan sa mga politicians na out of iisang member lang sa family nga. Yes, marami sila. Pero it does not mean na i-disregard natin yung fact na mas marami pa rin mga non-political dynasties na tao yung gumagawa ng corruption or yung mga against the law nga na sinasabi ko. Thank you, guys. O sige, palit muna tayo ng ating speaker. Kung bawal lang ang sabay-sabay na pwesto ng magkakamag-anak, pero pwede silang magpalitan ng posisyon, masasabi ba nating epektibo
ang batas na ito? Asher. I think naman, sa mismong bill, ayun ang nakastated. Pero, again, it's still a bill. Pwede pa natin siyang i-improve to fourth degree ng family natin. Kumbaga, hindi lang siya sa second degree. Pwede pa siyang itaas kung sa totoong gusto natin na mawala yung mga political dynasty dito sa bansa natin. Ikaw na nga nagsabi na pwede ito maging bill. So madami itong loopholes. Katulad ng pwede pa rin siya ipasa sa mga kapatid, sa mga pinsan na pwedeng mamuno sa iba't ibang lugar. And sabi din sa Article 2, Section 26, the Constitution of 1987, na no banning. So walang concrete evidence na pwedeng mag-ban yung mga pwedeng iba yung mga political dynasty kasi sabi nga doon, no banning pa, bill pa lang siya. So wala pang effective na mismo Okay, so syempre nga, maraming loopholes. So of course, hindi naman pwede na ipasa na agad natin tong bill na to as a law kung marami pa siyang loopholes. Again, ang loopholes, pwede natin tong i-resolva sa pamamagitan ng deliberation. Hindi natin to pwedeng itapon lang basta-basta. Dahil nabanggit mo kanina ang banning, so ano ba sa tingin natin ang posibleng reforma na talagang gagana sa ecosystem na kagaya ng ating bansa? Is it total ban? Is it term limits, which is yun yung nangyayari ngayon, or mas mahigpit na party system? Ano ang posibleng reforma? Total ban, term limits, or mas mahigpit na party system? Defend. Asher. I think mas maganda po yung mas mahigpit na total ban system kasi mas mapaprovide po natin yung ibang leaders na mas matumakbo sa kanilang mga piling lugar. And actually, mas better pa pong magkaroon tayo ng ibang leaders kaysa sa paulit-ulit na lang na apelido na mas may maganda namang quality kaysa sa mga previous leaders na naghahari na sa isang lugar. Kung total ba ng sinasabi mo, nasa na may free will ng mga ibang candidates? Nasaan yung free will nila para tumakbo? Kung ibaba natin sila, nasaan yung kakayahan nila para tumakbo ulit? Alam naman natin sa LGU, yung 1991 bill nila, it's provide the stability and continuality na hindi lang yung political dynasty ay may standard, ay may reform na kaya nilang i-continue yung mismong project nila. Kaya kung iisipin mo, kung ibaban, isipin mo naman kung nasan yung free will ng mga tatakbo. If we're going to talk about democracy, I think sa tatlong dekada nang namumuno ang mga political dynasty, I think meron naman sigurong proof na hindi naman lahat ng political dynasty is maganda yung naging resolve sa isang lugar. So again, mas maganda na i-total ban na yung mga political dynasty to avoid na i-lead nila yung isang lugar or pagharian nila yung mga lugar na walang power. Paano mo naman nasasabi na pinaghaharian nila isang lugar o may power? Nakikita din naman natin sila kung paano sila mag-evolve, paano sila uunlad, di ba? Kung isipin mo lang power, injustices, kung yun lang isipin mo sa political dynasty, sana lakihan mo yung utak mo na hindi lang yun yung mismong nandun kasi nandun yung political dynasty kasi nandun yung stability, yung formation ng mismong project nila. Kaya nila may political dynasty kasi gusto nilang ipatuloy yung project ng mismong family nila o yung kamag-anak nila. If we're going to talk about that again, sa mga loopholes, I think we should improve our IRR, Implement of Regulation and Rules. Kumbaga, bakit hindi natin mas higpitan yung standard sa mga tumatakbo? Kumbaga, hindi na lang puro pa ulit-ulit na apelido. Kumbaga, bakit hindi natin i-improve yung system natin kaysa paulit-ulit na lang? Kumbaga, bakit hindi natin i-alis yung political dynasty sa sistema natin sa nangyayari sa bansa ngayon. Kasi political dynasty is one of the reasons kung bakit may corruption dito. Hindi ko sinasabi Ano pa silbi nung Republic Act 766 kung alisin natin yung free will ng mga tao? Alright, maraming salamat. Palitan ulit natin, Asher and Jermaine. Paano masisiguro na ang political dynasty law or anti-political dynasty law ay hindi magiging selective or gagamitin sa pampolitical na ganti? Rosel. Para sa akin, mas i-integrate nung rules and regulations nung bill. For example, here in the local settings, sabihin na natin na nasasangkot siya sa political dynasty. Bagamat napakarami niyang nagagawa, napapaunlad niya ang ano natin, pero sa likod nun, nandun pa rin yung korupsyon na kaya lang sila gumagawa ng mga projects nila dahil mas malaki yung mas makukurakot nila. Okay. Well, I'd like to disagree. Kasi malalaman natin na effective yung magiging bill
Depende yun, nag-vary yun sa kung paano ilalapat o kung paano i-implement. Dahil ang bill na to, papel lang siya kung hindi naman mailalapat ng maayos. And ang hinihingi natin dito ay mas maayos na reforma sa sistema, mas maayos na pamumuno sa politika. And hindi naman, pag sinabi na may dynasty, pangit na. May mga instances na may dynasty nga, pero maganda. Maganda yung plataforma, maganda yung mga programs sa government. Kaya ini-introduce namin ang anti-political dynasty dahil para magkaroon ng mga bagong ideas, bagong projects, and bagong sites sa isang lugar. For example, sa Congress natin, kung pare-parehas na pangalan na lang yung narinig natin, pare-parehas na apelido, it's no longer democracy, it's political dynasty. Paano mo naman nasabi na political dynasty kung malaya naman tumakbo yung mga ordinary citizens? Malaya naman ang lahat. Hindi naman natin sinasabi na kung may kamag-anak ka sa politika, dapat ka na rin tumakbo sa politika at dapat iyon lang ang iboto natin. Mag-vary na yan sa kung paano yung voters education, kung paano tinuturuan ng government yung mga tao na bumoto ng maayos. Dahil hindi naman pag sinabi natin na tumakbo yung isa, mananalo agad eh. Dahil nagdedepende pa yan sa kung gaano katalino yung mga botante natin. Okay. Matalinong botante daw ba talaga ang botante ng Pilipinas? Okay, Razel. Paano naman kung walang integridad ang ating mga botante? Sa political dynasty, sabihin na natin na local setting, ine-exploit niya yung resources ng isang province para makapag-vote buy. Merong mga nasasabi na gumagamit sila o gumagastos sila ng milyon-milyon para lang may pangbigay sa mga botante nila. Paano masasabi na education kung edukado nga yung tao pero wala naman siya integridad, na iboboto lang niya yon para sa pera? Yes, we can blame the politician, pero problema to ng institusyon. Dapat mas mahigpit ang pinapatupad nating batas para hindi mangyari yung mga vote buying na to. Dahil ano naman yan, hindi natin may iwasan yan, lalo na sa panahon ngayon. Gusto ng tao ng pera, and hindi nila matatanggihan yan. And dahil nga sa sistema ng ekonomiya natin ngayon, mahirap kumita ng pera. At problema ng institusyon na dapat magkaroon ng mga concrete na batas para mahinto yung ganitong sistema. Alright, sige. Dagdagan natin ng question, okay? May mga debates kung paano papalawigin ang scope ng anti-dynasty bill. Dapat bang isama pati mga appointed positions sa ban? Or enough na ba na sa selected positions lang? So it's given all or nothing. Razel. Kung ako ay nasa Senate, I would go for na pati yung mga appointed officers dahil sabihin natin sa isang presidente natin, nanalo siya sa president. I-appoint niya yung tao na to para mas lumawag pa yung power nila over certain offices. Mainam na yung selective, enough na yon para hindi natin malimitahan masyado kung sino lang yung mga tatakbo. Lalo na kung totoo naman yung plataforma nila, may puso sila para maglingkod. Hindi dapat iban lahat at isa lang dapat sa isang pamilya ang nasa gobyerno. Lalo na kung may mga ideya naman yung kamag-anak niya na hindi natin mailalapat ng maayos kasi nililimitahan natin yung pagtakbo niya sa gobyerno. Eh kung sinasabi mo na selective lang, paano kung, sabihin na natin maayos o hindi kasama ng mga political dynasty ang namuno o panalo sa mga selective positions, ganun pa rin yung mangyayari. For example, si president natin, kahit yung mga senate niya ay hindi kasama sa political dynasty or hindi nila ka-goods, ganun pa rin yung mangyayari kung mag-appoint sila ng mga appointed leaders or appointed offices. Siyempre, magte-take control pa rin sila o yung kung ano man yung mga gusto nila. No, that concentration na ng power yon, and yun ang dapat nating bigyan ng solusyon. Dahil hindi mo pwedeng sabihin na dapat ina-appoint siya, dapat doon tayo magkaroon ng regulations and law na hindi dapat concentrated yung power sa isang pamilya. Yun nga yung isinasaad sa bill, na para hindi yun nga yung sole purpose ng bill para ma-end natin yung political dynasty and hindi ma-concentrate yung power through certain families. Concentrated power is not caused by political dynasty. Cause yan ng maling sistema. Kahit naman hindi ka nanggaling sa political dynasty, you can concentrate your power, you can influence
And hindi mo pwedeng sabihin na pag galing ka sa Dynasty Bill, concentrated yung kapangyarihan nyo sa paglilingkod. And ayun ang dapat nating bigyan ng solusyon. Ayun ang root cause ng dilemma when it comes to Philippine politics. Hindi ba nag-initiate tayo ng step to end? Hindi naman natin ma-end ang lahat ng problema or even corruption with just one law. Kaya nga, merong mga law sa Pilipinas para merong mga certain sila na mga topics na siniresolba para tulong-tulong sila, para mas maganda and a Then hindi progressive dapat country. anti-political dynasty bill ang pinaprioritize natin. We should prioritize building bills para sa transparency, para sa mas maayos na pamumuno. Hindi dapat political dynasty ang ginagawa nating number one priority na dapat maipasa dahil hindi naman ito ang root cause kung bakit nagkakaroon ng mga corrupt officials. Sa tingin mo bakit hindi napapasa yung mga bill? Dahil sa mga Senate natin na patuloy pa rin nangungurakot, patuloy pa rin pinoprotektahan yung dynasty nila, patuloy na pinoprotektahan yung power nila. Yes, that's correct. But hindi lagi ganun ang case. Dahil corruption is subjective. Kung kagustuhan yan, kahit na sino pa man ang kamag-anak mo, kung corrupt ka. Hindi mo pwedeng sabihin na corrupt yung pinsan ko, dapat corrupt din ako. Hindi Ito nga dapat kung ganun. magiging corrupt ako, syempre, mag-assert pa ako sa more power. Mas ihuhubog ko pa yung mga ascendants ko para sa political. Okay, sige, awat. Bilang mga kabataan at estudyante, ano sa tingin nyo yung role nyo na mas papalakasin pa yung demokrasya sa bansa? Kahit may dynasty man or wala. Kasi ito yung parang central topic ng lahat eh. Parang, democracy, it's the voting, it's the freedom. So how can you protect it as students? Razel? As a student, kaya tayo nag-aaral dito na natututo tayo ng mga education, mga voters' rights. Kaya sa Mariano Ponce, nagkakaroon ng mga seminars and para mas mapano natin yung voters' rights ng mga estudyante natin. Nag-aaral tayo para mas magkaroon tayo ng contribution sa Pilipinas para mas maano natin yung progressive country natin at malaman natin na kung sino ba ang tamang iboto at magkaroon tayo ng integridad. As a student, we can influence others, such as our peers, our friends, and even our teachers. Kasi ang pinakamahalaga sa lahat ay yung maturuan natin yung mga botante. Dahil nasa botante ang kapangyarihan sa pagbibigay ng public seat. Ayun ang pinaka-importante sa lahat and that should be the priority of the government na bigyan natin ng edukasyon ang mga botante. Dahil hindi lahat ng botante ay knowledgeable, hindi lahat ng botante ay maalam sa lahat ng tumatakbo, hindi lahat ng botante ay nagkakaroon ng karapatan para iboto kung sino yung gusto nila. Ganyan ang ginagawa ng mga sangkot sa political dynasty dahil takot sila na malaman ng mga estudyante o ng mga botante kung ano nga ba yung ginagawa nila na hindi nila alam kung ano yung dapat nilang iboto, kung ano nga ba yung mga qualifications to be a leader. Hindi lang sa political dynasty to. Ang tinutuputo natin dito, kailangan natin ng law na kayang sakupin ang lahat at hindi lang ang dynasty bill dahil hindi lang naman sa mga dynasty bill lang gagaling yung mga politikong gustong hindi maturuan yung mga boboto. Alright, maraming salamat sa ating mga debaters, no? Okay, so James, no, bago natin i-reveal ang ating best speaker, so sisimulan ko muna sa closing statement. I needed to hear one summary statement from all of you. Why do we need the anti-political dynasty bill? At bakit hindi solusyon ang anti-political dynasty bill sa mga kinakaharap na problema ng ating bansa? Simulan natin sa closing statement ng ating leader, Razel. Na kailangan nating may pasa ang anti-political bill. It serves as an initiative para sa pagbabago ng Pilipinas. Dahil kung patuloy pa rin nating minumungkayo, patuloy pa nating sinusuportahan ang mga politikong kurakot o sabihin na nating mga may masamang intention sa Pilipino, patuloy lang tayong bumabagsak ang ekonomiya ng Pilipinas dahil sa mga politikong iyon. Anti-political dynasty bill does not put a concrete solution to the dilemmas of our government. Kung gusto natin ng mas maayos na government, then we should pass laws na tumatalakay o huhuli sa lahat ng sangkot sa alumang krimen na nagpapabagal ng sistema natin. And anti-political dynasty bill should not be a priority dahil hindi naman lahat ng nasa political dynasty ay masama at nagkakaroon ng negatibong epekto when it comes to our democracy. Ang kailangan natin dito ay empowerment sa ating voters as well as dun sa mga politicians na tumatakbo na maglingkod ng tama.
Right. Maraming salamat sa ating mga speakers. Marami kayong mga solid na puntong nailabas, no? So it begs the question talaga, who is the problem? Is it the voters? Or yung mga niluluklok natin sa pwesto? Who really is the problem, di ba? So para mas iintindi pa or mas mapapaintindi pa natin itong topic na to, no? Susunod naman na ating maririnig ay ang boses ng ating mga audience, no? So ready na ba ang audience dyan? Nakinig ba kayo? Nag-notes ba ang lahat? May notes na nga ba ang lahat? So, maraming salamat ulit sa mga estudyante ng Mariano Ponce National High School. At, wait guys, because ang tatanghaling best speaker ng ating episode na ito ay malalaman ninyong lahat. Pero lahat ng ito ay sa pagbabalik lamang ng Schoolmates.